Nakita niyo po yun? Dahil inalis natin ng beam. Boom! Nag-uuntugan na sila. Boom! Gusto talaga mag-untugan po niyan. Hello! Maligayang araw po at kumusta po kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa aking channel, Hari 4B. Kaya pagbabalik po muli sa inyo lahat, base sabi ko ng mga nakaraan, maggagawa na tayo ng visual. Ang gagawin na po natin, papakita ko na sa inyo ang behavior ng ating tulay using finite element analysis. Meron tayong minodel dito na arco. Mag-start po tayo sa top-down approach po ang gagawin natin. I-dissect na natin. Papakita ko sa inyo ang nagiging behavior ng ating tulay base sa part by part lang muna. So sa ngayon, ito, minodel po natin ang arco, ang ating concrete arc. Dalawa, meron tayong connection ng mga bakal dyan. Yan, 4. Ito naman po ang pier. Hide lang po natin yan para makita natin ang loob ng arco natin. Na ito po ay box section. And concrete po ang material niyan. And ito naman po natin mga I-beam sa itaas ay steel. Yes. So, nag-apply lang po tayo dito ng sariling bigat. Naglagay po tayo ng fixity yung support dito sa baba nitong pier. Pinonsider lang po natin muna as fix po yan. Pero kung i-model natin later ng file, mag-iiba pa rin po ang behavior niya. Pero ang gusto ko lang po ipakita sa inyo rito ay ano ba nagiging behavior ng arc base pa lamang sa sariling bigat. Yan po ang ating self-weight lang po yan. Then, run po natin ang analysis at pakita natin ang nagiging behavior ng ating tulay. Ito ang ating undeformed shape. Yan po. Kikita nyo na agad. Meron yan ang ating color coding. Yan po ang ating guide kung ano nagiging magnitude ng deformation. Dito po meron tayong sa pula. Nagkakaroon ng 3.8 mm and minimum 0. Ito po dahil nakapix tayo sa base. Hindi po yan gagalaw. Lagyan po natin na ngayon ng animation. Pakita ko sa inyo ang nagiging behavior na ating tulay. And yan po, nakita nyo? Tinignan natin sa longitudinal. Kita nyo? Yan ang nagiging pinipit na ating arco. Sa sariling bigat pa lang po yan. Nakita nyo? Kaya po, i-animation natin, play natin. Siyempre, dahil sa sariling bigat niya ay nagsasag. Lumulundo yan pababa at dahil nga po sinasabi natin na naka-slope po yung ating arco papunta sa kanyang direction. Ito yung vertical, ito yung slope niya. Yan. Dahil dyan, nagkakaroon ng mga pagpilipit po. No? Naglalaban na ngayon dito sa steel beam. Yan. Yung kanyang behavior dahil lang po sa sariling bigat. Yan naman po ang mga stresses ngayon sa ating arco. Kikita nyo, karamihan ng stresses ay makikita natin sa steel beam. And then, animate po natin ulit. Under stress na po ang beams natin kasi nga po nagpipilit na pumunta ang arco opposite each other. Yan, gusto ng arco na pupunta rito dahil nga sa sariling bigat niya gusto niya mag-bend yun, pinipigilan na siya ngayon ng mga beams natin. So, ang beams po natin nagkakaroon na ng pagtulak ng arco at pagbaba nila ay nagkakaroon na ng axial forces at may bending na rin po yan. Yung stressful, lumalabas na. Normal pa naman po ang stresses. Pero, remember po, sariling bigat lang po ang pinag-uusapan natin dyan. Wala pa dyan yung bridge deck, wala pa dyan yung hanger na kukonect sa arco. Unti-unti po natin i-develop yung model na hanggang sa mabuo na natin. Yeah, part by part. Mahirap naman pong bibigla baka mahirap ng paliwanag. Ganun po ang idea. Ngayon naman po, ang ating objective, ano kaya mangyayari sa arco kung ating aalisin yung mga beam na yan? Alisin po natin yan sa analysis. Arco lang siya. Yan. Wala na ngayon nagko-connect na beam. Di ba? And then, i-run natin ulit ang analysis natin kung ano mangyayari. Yan po kagandahan ng mabibuild natin ng pong model. Pwede tayo magtanggal ng kung ano yung gugustuhin natin at nang makikita natin kung ano magiging behavior para sa pag-aalis ng isang member na yan o mga member sa ating analysis model, run analysis model. Analyze po natin, tandaan po natin, ang weight po natin is self-weight lang, and then ito na po ang behavior. Nakita niyo po yun? Dahil inalis natin ng beam, boom! Nag-uuntugan na sila. Boom! Gusto talaga mag-untugan po niyan kasi nga ang arco natin, naka-slope yan. Sa sariling bigat po niyan, ang center of gravity ng arco nandito. So meron po talagang moment na nade-develop dito, torsional moment na nade-develop dito sa bending moment and then torsional moment. Papunta po sa direction ng opposite. Obvious naman po yan. Kaya dahil nga doon sa pagtatanggal natin ng support na yun, yan ang nangyayari sa arc. So, base nga doon sa report na sinasabi sa Senate, meron daw nakikita na warping dito sa mga beam na to. Obvious naman po, di ba? Pag mahina po yung mga beam na yan, talagang
tinutulak yan ng dalawang arko. At pumipilipit nga po yung arko, nakita nyo kanina. Ganyan po mangyayari yan. Kaya nga po sabi ko sa nakaroon previous video ko, kailangan yung connection na yan, matibay yan. Halos kung more or less kasing tibay ng arko yan para magiging mas stable po mangyayari. Yan. Napaka-importante po ng mga upper member na yan ay matibay. Kagaya na nakita natin doon sa Bohol Bridge, ang ganda po ng connection nila ron. Halos kasing lalim ng depth ng arco yung mga connection na rito. Yung sabihin, talagang matibay. So magkakaroon po ng homogeneity. Maganda na ang magiging blending ng dalawang arco na yan. Magiging dual action na siya talaga na hindi kailangan na magtulakan. Magandang performance nila. Hindi kagaya dito, sa pagtutulakan pa lang ng arco, nabubugbog na itong mga connection na ito. Nagkakaroon po ng hindi magandang epekto. Nagkakaroon ng localized stresses or overstress nga itong mga beam na to. Kawawa. Yan po nakita natin, initial observation. Sabi ko nga po, mag-uumpisa na tayo sa visual modeling analysis na using finite element analysis. Mag-uumpisa po sa top and then going down. Later on, i-develop po natin, bibuild natin yung model ng ating bridge deck and then i-connect natin ng tie rods. And then saan natin lalagyan ulit ng applied load na which is self-weight ulit, dead load na. Tutulakan sila, ang mga arc gustong tumulak papunta sa EDSA, gustong mag-untugan. Kita na po natin, nung inalis natin yung beam, gusto nila mag-untugan. Ito yung pinupuwersa lang po, pinipigilan lang po sila ng mga beam na to. Which is pagkayan po nilagyan na natin ng more load kagaya ng bridge deck na yan at saka yung hanger nililipat yung weight ng bridge deck papunta sa arko. Lalo na po mag-uuntugan yan, lalong mabubagdag yung mga beam na yan. Yan po, it is what it is. Palagi nga po sinasabi natin. Nakikita niyo po yung mga color na nangyayari yan. Yan ang mga stresses. And then, meron nga rin po tayong pinakita rito. Sampulan ko kayo kung ano mangyayari pagka may epekto ng thermal. So, ito po, nag-apply tayo ng thermal stress. Ang thermal load natin is, initial natin is 25 degrees Celsius and then umakyat sa 45 degrees Celsius which is, masasabi naman po natin normal dyan sa area ng Isabela. Kagayan, di ba po, napakainit dyan sa lugar. 45 degrees. Nangyayari na nga, umabot pa nga sa 50 plus degrees ang heat index, di po ba? And then, yan na po ang behavior ng nilagyan natin ng thermal. Diba? Imagine nyo po yan, kombinasyon na yan ng gravity weight plus thermal. Diba? Umaakyat pa ang arko natin. Di po ba? Ang stress natin ngayon, taas na. Ngayon sinasabi ko nga po kanina, pagka nagkaroon ng pag-init, nagkakaroon ng thermal expansion, ibig sabihin, sa sariling bigat ng arko, kinokontra niya ang thermal na yan. By variation lang po yan from initial 25 degrees naging 45 degrees. Nag-expand yung arco. Yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag yung babaliwalay ng epekto ng thermal. Ganun po yan. Ngayon kung atin naman ba i-reverse ang temperature, gagawin natin from 45 degrees, lumamig naman, naging 25. So, mangyayari po dyan, pababayan. Pakita ko sa inyo. So, ayan po, apply tayo ng temperature na, so sabi ko nga, bababa, from 45 degree, magiging, let's say, 25 degree. Lumamig na, from tanghali, naging gabi, naging 25 degree. O sabihin na natin, umabot pa ng 20 degree. Madaling araw, di po pa. Long term. So, run natin ang analysis. Anong mga epekto sa ating arco ng temperature drop? Magsasag-down na po ba yan? Kasi sabi nga pag contraction, iigsi yan plus weight ng gravity, lalo yan mag-iigsi. Ito nyo yung deflection kanina. Kanina around 3 mm lang. Ngayon, naging 6 meter. Nag-increase na po ang deflection. Gravity lang ipakita natin. Ano ang ating deflection? Due to gravity only. Ayun, di po ba? 3.8 ang deflection natin, 3.8 millimeter going down, and nung nilagay natin ang thermal condition, naging 6.5. Obvious na po yan. Dahil sa pag-contraction, magsasag down further. Imagine nyo po yan pag nilagay na natin yung deck. Tapos yung connected yung arc. Yung pong deck na yan, exposed din sa init yan. Kaya, ganun din po yan. Nagkakaroon po ng thermal contraction. Lahat po yan. Lahat po ng exposed sa init. Magmula sa ibabaw hanggang papunta sa ground. Minsan man, lalampas pa po sa... Pati yung pedestal po niyan, yung pier, apektado rin ng init. Ganyan po ang nangyayari. Epekto ng thermal contraction, expansion, and weight due to gravity. Wala po tayong ina-apply na anything external load, kundi temperature lang at gravity. Hindi po tayo nag-apply pa ng wind load, hindi po tayo nag-apply ng live load, track load, transient load, earthquake load. Hindi po ba? Yan ang nangyari sa ating tulay. Yan po, maraming salamat. Next time,
tumutok lang po kaya di-develop natin further ang ating analysis model and then para ipakita ko sa inyo ang mga iba pang behavior sa ating model pag naumpleto na at mag-apply tayo ng iba-ibang loading malagi. Yun po lamang. Maraming salamat. Maligayang araw. Happy, good day sa inyo lahat. Ingat!